Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, narito po tayo sa ating morning devotion. At ang ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid ay matatagpuan sa sulat ng Salmo, Kabanata 17, talata 3 hanggang 7 at ganito ang sinasabi. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikaw sa akin nagmamasid. Sinisiyasat mo ako at napapatunayang matuwid, walang kasamaang maging sa aking bibig. Ang salita ko ngayon'y tapat, di tulad ng karamihan. Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinibigay. Ako'y umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan, hindi ako lumilihis doon kahit kailan. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umaalalay. So mga kapatid, ito yung salita ni Salmista David na sinabi niya, sinusubok mo ang aking puso. Wala kang masusumpungang kasamaan sa akin. Ipakita mo ang iyong kagilagilalas na pag-ibig o ikaw na nagliligtas sa mga nagkakanlong sa iyo. Sa buhay natin, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay sinusubok tayo. Minsan, may malaking o maling paratang. May mga problema sa pamilya, mga problema sa trabaho, problema sa ministry, at sa mga ganitong sitwasyon, paano tayo mananatiling matatag? Si David, alam natin na siyang sumulat ng awit na ito, na habang siya ay dumaranas ng matinding pagsubok, sa halip na maghigante o nawalan ng pag-asa, lumapit siya sa Diyos at nagtiwala sa kanyang katarungan. Kaya nga mga kapatid, tatlong bagay ang gusto ko pong pag-usapan natin sa umagang ito. Sa verse 3, una, sinusubok ng Diyos ang ating puso. Sabi ni David, sinusubok mo ang aking puso. Hindi lamang tinitignan ng Diyos ang ating ginagawa. Tinitignan niya ang laman ng ating puso. Ano ang motibo o motibo ng ating puso? Ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay hindi para sirain tayo, kundi para ihayag ang ating pananampalataya at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya, kapag dumadaan tayo mga kapatid sa pagsubok, itanong natin sa ating sarili, ano ang gustong ituro ng Diyos sa buhay ko? Pangalawa, ang sinasabi sa verse 4 to 5, ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating pamumuhay. Maliwanag ang sinabi ni David na iniwasan niya ang landas ng kasamaan at nanatili siya sa daan patungo sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano mga kapatid ay hindi lamang malakas magsalita ng pananampalataya. Ito ay nakikita. Nakikita sa ating pamumuhay. Nakikita sa ating mga desisyon at pakikitungo sa kapwa. Makikita ang ating integridad ay mahalaga, lalo na kapag yung walang nakakita. Dahil ang Diyos ay nakikita niya ang bawat ating mga gawa. Pangatlo, ang Diyos ang siyang kanlungan ng kanyang mga anak. Tumawag si David sa Diyos dahil alam niyang nakikinig ang Panginoon. Hiniling niya ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos at sa kanyang proteksyon.
Kapag ang tao ay hindi na kayang tumulong, di mo na kaya. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Siya ang ating kanlungan at tagapagligtas. Kaya anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman yung pinagdaraanan natin mga kapatid ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nakikinig at kumikilos sa tamang panahon. Sabi nga may isang istorya, isang batang natatakot sa malakas na bagyo. Habang kumikidlat at kumukulog, tumatakbo siya sa kanyang ama at mahigpit na yumayakap. Hindi agad tumitigil ang bagyo, pero nawawala ang kanyang takot. Dahil alam niya, ligtas siya sa piling ng kanyang ama. Habang isinusubsob ang kanyang mukha sa lap ng kanyang ama at yumayakap. At habang pawala naman ang kulog at kidlat, nawawala rin yung kanyang takot dahil alam niyang nasa piling siya ng pag-aaruga ng kanyang ama. Ganyan din tayo mga kapatid. Maaring hindi agad mawala ang ating mga problema, maaring hindi agad mawala ang ating mga takot, ngunit kapag nasa piling tayo ng Diyos, mayroon tayong kapayapaan at meron tayong katiyakan. Ang Psalm 17 verse 3-7, pinapaalala sa atin mga kapatid, sinusubok ng Diyos ang ating mga puso. Tinatawag niya tayong mamuhay ng may integridad. Siya ang ating kanlungan at siya ang ating tagapagligtas sa oras ng ating pagsubok. Kaya ang hamon sa umagang ito mga kapatid, kung sinusubok ka ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manatili lamang tayong tapat, mamuhay tayo na may integridad at magtiwala sa kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga nanganganlong sa Kanya. Kaya dapat nating pagsumikapan lagi ang lumapit at manalangin at damhin ang pagpapasalamat sa kabila ng pagsubok sa buhay upang hindi sirain ang anumang mga pagsubok yung ating katatagan sa ating pananampalataya. Hilingin natin na laging nandyan ang Diyos tumulong sa atin at makipamuhay tayo sa ating Panginoon. At dyan, mararanasan natin mga kapatid, anuman bigat ang darating sa ating mga buhay, ang kanlungan at ang pag-asa natin ay laging nasa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayo ng ating Diyos sa umagang ito. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan namin. Salamat sa matatag na aming pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay ng may integridad at patuloy na magtiwala sa iyong pag-ingat, pag-ibig at pag-iingat. Ikaw ang aming kanlungan, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Nang tulad ng ginawa ni Haring David, nagtiwala siya sa iyong kapangyarihan. At yun naman, O Diyos, ang aming hinihiling. Ang patuloy na kalakasan ng aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. At mapuspos kami ng pag-asa na lagi mo kaming iingatan. Huwag pahintulutan ng tuksong darating at magapi kami ng anumang pagsubok sa amin. Salamat o Panginoon sa bawat iyong mga anak na nakikinig ng mabuting salita sa umagang ito.
Saan man sila patutungo ngayon, lalabas, papunta sa eskwelahan, papunta sa kanilang mga trabaho, sa mga responsibilidad na pinagkatiwala mo. Higit sa lahat, O Diyos, ang gabay at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang siya nawang manahan sa bawat isa sa amin at sa kanilang mga puso, higit, Panginoon, sa aming pagkatao. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. God bless po sa ating lahat. See you next morning devotion.